pagbalutan po kasi, hindi ko po naitayo kaagad yan. Nag-start po kami talaga sa pinakamababa noong 1997. Namimili po kami ng itlog ng itik kasi dayo ako dun sa amin. Taga Nueva Ecija ako. Hindi ko alam anong gagawin ko kasi ang baryo namin parang isla na nakapaligid sa bukirin. Unang isip ko, paano ko bubuhayin yung anak ko? Paano sila makapag-aaral? Kaya po, ang biyanan ko, ang mag-iitik sila. Nakita ko, sabi ko, ano kaya at mamili kami ng itlog? Pero ang asawa ko noon, namamasada pa lang siya. Ako, nagsasari-sari store lang ako sa harap ng bahay namin. Although, graduate kaming dalawa. Kaya lang, ang problema namin, sobrang layo ng location namin. Nag-compute po ako. Noon kasi 10 centavos lang ang kita ng bawat isang itlog pag namili kami. Kaya, nag-start kami, nakabili kami ng 600 pieces. Ibibili din namin kasi wala naman kaming pera. Ayun, doon po kami nag-start. Dahil wala kaming gamit, wala kaming lalagyan, wala kaming mga crates. Unti-unti lang kaming bumili. Kung may incubator ka, kailangan magbabalot ka. Ala akong market, hindi ko kayang sumabay sa malalaking balutan talaga. Nagtiyaga ako sa palengke, nag-red eggs. Yan ang ine-expert ko talaga, red eggs. Tinignan ko kung paano matagal masira, kung paano mapapaabot ko ng 1 month na hindi siya masisira. Doon nag-umpisa na nakakapag-compete ako sa kanila. Dahil yung sa kanila, kung richie-richie na sila, tauhan ang gumagawa. Ako ang personal na gumagawa. Tapos po, kailangan mag-itik. Sabi ko, nag-itik kami ng konti. Ayun, doon na po nag-start. De, siyempre, wala kaming ilo-loan sa bangko, wala naman kaming properties. Meron po kasi yung 2014, 2015 noon, umabot na kami ng gano'n, kailangan palaguin na natin. Sabi ko, kasi nakarating na nga kami ng Laguna. Tapos kailangan dagdagan na natin ang itik natin. Sabi ko sa asawa ko. Tapos dagdagan na natin ang incubator natin. Yung 40,000, kailangan maging 80,000 para yung cycle namin maging okay. Meron po akong kaibigan doon po sa Nueva Ecija. Nung pinasok niya yung itik, sabi niya sa akin, Agnes, alam mo ba ito? Sabi niya, ano yan? SBC to. Sabi niya, alam mo ba, nakakuha ko ng 1 million dito? Sabi ko, kailangan ko ako additional capital. Sabi ko sa kanya. Nag-compare ako, ang baba talaga ng interest. Nag-try po ako. Talagang tapang ng muka. Lakas ng loob. Kasi hindi ko naman alam. Tsaka sabi niya kasi, may business permit ka naman. Kumpleto ka sa lahat ng requirements. I-try mo. Hinanap ko po yung DTI. Ayun po, na-approve naman po ako. Doon na po kami nag-start. Pero po, yun po ang pinakamabigat sa amin na nangyari. Kalaga ako, 2019, yung inirelease niya sa akin na 500K, inilagay ko doon. 2020, ayan na ang pandemic. Alam niyo po yung pandemic, kami po ang number 1 na naapektuhan. Kasi sa gabi yan itinitinda. Paano namin siya ititinda? May buhay siya. Akala ko, katapusan na. Pero po yung SBC na naman po ang tumulong sa amin. Hindi lang po kami na sumuko. Talagang, sige lang. Hindi po sila kasi nagsawa sa akin eh. Nakita nila, nag-grow ako. Nag-start ako ng namimili ng itlog, hanggang nagka-incubator, nagkabalutan. Pero po itong last, yan po ang pinakamasaya ko, nakapagpatayo po ako ng maliit na gasolinahan.